So sa video na to, pag-usapan natin kung saan natin dapat gamitin yung ating mga gems sa Clash of Clans para masulit natin to at saka hindi ito masayang. So tara, simulan na natin to. Meron akong top 3 na dapat nating i-priority na mabili muna. And yung iba, mga optional na lang siya. Depende na lang sa atin kung paggagamitan natin to ng gems. Lalong-lalo na kung free to play tayo. So number 1, yung tinatawag na instant upgrade o instant resources, instant training, instant donation. So lahat ng instant. Kaya nito, halimbawa ako, nag-upgrade ako niyan. Tapos gusto ko siya matapos agad. So, i-finish ko lang siya, finish now, tapos magko-cost na siya ng gems. Pero para sa akin, hindi siya wise gamitan ng gems, especially kung free to play gaming lang tayo. So dahil pwede naman nating hintayin matapos yung upgrade without spending gems. Marami pa tayong pwedeng paglagyan ng ating mga gems para hindi to masayang. So hindi naman siya sayang. Ang ibig ko lang sabihin ba, halimbawa free to play gaming tayo tapos tinitipid mo yung gems mo para ma-maximize mo yung paggamit ng mga gems. So hindi siya wise na gamitan ng instant upgrade gaya nito, finish now. So, meron naman tayong mga nakukuhang magic items or book of buildings na pwede natin paggamitan para ma-upgrade natin itong mga buildings na to. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga resources. Halimbawa, hindi sapat yung ating mga loots o yung ating resources para i-upgrade yung isang building. So, halimbawa, itong Eagle Artillery ko, 14 million gold siya. Tapos, ang gold ko lang nasa 10 million gold lang. So, para ma-upgrade ko siya, kahit hindi ako mag-farm, magre-require siya ng gems para dun sa kulang na resources. So, hindi na naman siya wise kasi pwede naman nating i-loots yung mga gold para mapuno natin itong pang-upgrade natin sa ating mga units o sa ating mga buildings. Pero depende pa rin naman sa iyo. Halimbawa, kung talagang nagtatap up ka talaga, kung talagang gumagastos ka ng cash, it's up to you pa rin. Pero kung free-to-play gaming yung mag-i-spend ng gems para dito sa resources, hindi siya advisable na gamitan ng gems. Isa pa yung tinatawag na instant donation. Halimbawa, dito sa clan namin, magkakos siya ng gems depende kung ilan yung housing space ng ating units. Kahit naka-gold pass ka, magkakos pa rin siya ng gems. Kahit sabihin mo 1 gem lang yan, nagkakos pa rin siya ng gems sa donation. Tapos yung tinatawag na training time. So, halimbawa, nagta-training tayo, pwede natin siya i-finish now, pero magkakos din siya ng gems. So, hindi pa rin siya wise talagang paggamitan. Pero depende pa rin talaga sa atin. So, yung isa pa natin pwedeng paglagyan ng ating mga gems, itong tinatawag na shield. Usually, gumagamit dito yung mga nasa Legend League. Halimbawa, 1 week silang mapapahinga na hindi sila makaka-attack. Tapos, for emergency or for vacation, mga ganyan, pwede nila itong bilhin. So, hindi naman siya nagko-cost ng ganun kalaking gems kasi meron naman itong cooldown. Pero kung wala ka naman pinoprotektahan na trophy or wala ka naman pinoprotektahan na loots, this is unnecessary para bilhin itong mga shield na to. So, yung isa natin pwedeng paggamitan ng gems, yung tinatawag na mga decoration. So, isa rin to sa mga bagay na pwede natin paggamitan ng gems. Nga lang, this is unnecessary kung, halimbawa, marami ka pang buildings na yung pina-upgrade. Siguro later on na lang natin ito paggamitan ng gems. Ako dati nung wala pa masyadong mga features sa Clash of Clans, binili ko talaga yung mga decorations na nagkakos ng gems. Kagaya nitong Mighty Hero Statue, itong Mighty Statue, itong Pirate Flag, ayan, makikita mo, 500 gems yan. So kung meron ka lang extra gems para dyan, doon mo lang siya bilhin. Pero hindi pa rin siya wise na bilhin or hindi siya ganun ka-importante bilhin. Gusto mo talaga magkaroon ng magandang progress dito sa game na to. So after ng mga decorations, syempre mawawala ba naman yung tinatawag na mga skin o yung mga hero skin. Dati wala yung mga yan. Yung mga hero skin na yan, hindi tayo pwede makabili ng hero skin unless magko-gold pass tayo. Pero ngayon, lahat ng mga nakalipas na mga skin na mga na-miss natin, nilalabas na rin nila ngayon dito sa Gold Pass. Yan yung mga skin na na-miss ko nito mga previous months, previous years. So ayan na siya, nakalagay siya dito. Halo-halo yan, mga Gold Pass, Legendary Skin. Ang pinagkaiba nga lang, yung mga nasa Gold Pass, pwede natin siya mabili sa gems. Unlike dito sa mga Legendary Skin, hindi natin siya pwedeng mabili sa gems. Pwede tayong bumili ng hero skin na gems. Piliin lang natin yung pinakamagandang hero skin na sa tingin natin pinakagusto natin. Mas ma-enjoy natin yung game experience kapag may mga hero skin. Pwede na tayong bumili ng mga hero skin sa gems. Pero para sa akin, isa to sa mga pwede nating ihuling bilhin kasi nagkakaroon din minsan ng mga seasonal events na naglalabas sila ng mga free hero skin. Isa pang bagay, sa tingin ko, hindi rin naman nila basta-basta tatanggalin yung mga hero skin dito sa cosmetics or dito sa shop para ma-enjoy din ng ibang player yung mga na-miss nilang hero skin. Pagkatapos ng mga hero skin, pwede naman natin gamitin yung ating mga gems dito sa trader. So sa weekly deals, pwede nating spend yung ating mga gems para makabili ng mga magic items. So nandiyan na siya, nakalista na siya dyan. Magic items, mga
mga potion, mga books, mga runes. Okay, nandiyan na siya. Karamihan ng mga magic items nandito na. Pero para sa akin, hindi pa rin siya ganun ka-wise bilhin itong mga magic items na to. Lalong-lalo na kung free-to-play gaming tayo. Bakit ko nasabi? Pwede itong mga magic items na to, mabili natin sa tinatawag na raid medals. Okay, nakikita mo, nandito na rin siya sa raid medals. Kung tutuusin, mas madaling i-farm ang raid medals kumpara sa gems. So, hindi siya wise na bilhin yung mga magic items dito sa gems. Pero pwede, 'di ba? Kung sasabihin mo naman sa akin, paano naman yung mga rune? Paano naman yung mga books, 'di ba? Paano naman yung mga magic items na 'yan? Gaya nga nasabi ko, pwede mo siyang bilhin. Ito sa gems, pero hindi siya wise kasi itong mga rune at saka itong mga books, pwede natin siyang makuha monthly sa tinatawag na clan games. So, clan games na ngayong February season. At yung mga rewards na makikita natin dito, ayan, makikita natin, meron tayong mga runes, meron tayong mga books, ayan, makikita natin dito. And once na naisagad natin yung points dito sa clan games, pwede pa natin makuha yung dalawang rewards sa kahit anong tier dito sa clan games. So, halimbawa, ito, pwede natin makuha yung tinatawag na Book of Spell, tapos pwede pa natin makuha itong Rune of Dark Elixir ng sabay, basta sagad natin itong points natin dito sa clan games. And once na na-reach ng ating clan, yung maximum points sa tier 5. So, ang maximum points niya is 50,000. So, yung clan namin nakaka 42,950 na as of today. So, meron palang isang araw na lumilipas, masasagad na yung clan games. Alam ko maraming player dyan yung mga kakalabas pa lang ng clan games, talagang isasagad na nila yung mga points nila. So, isa yun sa mga reason ko kung bakit hindi natin dapat munang gamitin yung ating gems para sa mga magic items at saka sa mga runes and sa mga books. Pero pwede, di ba? Isa pa, pwede natin gamitin yung ating mga gems dito sa tinatawag na mga ores. So yung ores, kailan lang to lumabas? Siguro meron pa lang 1 year ago, nilabas nila itong ores na to. Lumabas yung Town Hall 16, Town Hall 17. So doon lumabas itong mga ores na to. Pang-upgrade siya ng tinatawag na mga equipments dito sa tinatawag na blacksmith. Okay, makikita natin, andyan. Pa-upgrade siya. Nagko-cost siya ng gems. Pwede natin siyang bilhin sa gems. Pero, di ba? May pero na naman. Pero, itong mga starry ore, itong glowy ore, shiny ore, pwede rin natin itong mabilis sa raid medals. Kaya sabi ko, mas madaling i-farm ang raid medals compared sa gems. Kasi ang raid medals, sa loob ng isang linggo, meron tayong raid weekend na pwede tayong makapag-accumulate ng raid medals after ng clan capital raid. So yung sa amin, nakaka-accumulate kami, nakakakuha kami ng raid medals, nagre-range siya ng nasa 1,000 plus. So kung nakaka 1,000 plus na raid medals ka, marami ka nang mabibili dito sa raid medal shop sa weekly deals. So ayan, weekly makakakaroon ka ng mga tinatawag na mga starry ore na hindi natin ginagalaw yung ating gems. So pwede pa nating maipon yung ating gems para sa mga mas importanteng bagay pa. Ngayon dito na papasok yung ating top 3 kung saan nating pinakasulit gamitin yung ating gems para hindi ito masaya. Pwede natin gamitin yung ating gems tinatawag na mga epic equipment. Gaya nito, electro boots, okay? Tsaka marami pa. Dito lang sa baba. So, hindi ko lang alam kung kailan ito nilabas. Pero, alam ko parang recently lang nila nilabas yata itong mga epic equipment na to na pwede na siyang bilhin sa gems na dati limited lang yata siya. So, pwede natin yan bilhin. Bakit ko nasabi na worth it itong bilhin sa gems? Dahil napakaliit ng tsansa na makuha natin ito sa pagpa-farm lang. So, bakit ko nasabing napakaliit ng tsansa na sa pagpa-farm pwede nating makuha itong mga equipment na to? Depende po yun sa tinatawag na mga seasonal events. Ganito, halimbawa, ang seasonal events natin ngayon, yung tinatawag na Snake Festival event. Tapos, pag pumunta tayo sa trader, may kita natin dito na may mga lumalabas na mga epic equipment. Random nga lang yung mga lumalabas na epic equipment. Depende sa seasonal events na lalabas. Napakalimit lang ng chance na mabili natin agad yung specific na epic equipment na kailangan natin kung iaasa natin ito sa pag-farm. Kung meron tayong spare na gems para sa epic equipment na pinakagusto natin, na pinaka-kailangan nating bilhin o kailangan nating gamitin para sa ating attack strategy, then why not go for epic equipment? Kailangan natin siyang bilhin kasi napakalaki na magiging epekto nito sa ating pag-attack sa mga base, sa ating attack strategy. So kaya ako nasabi na ito yung top 3 na dapat nating bilhin sa gems kasi minsan lang natin siya bibilin. Bibilin natin to para ma-unlock natin yung feature
ng isang hero, and once na nabili natin siya, hindi na natin siya gagastusan pa ng gem. Mag-i-spend lang tayo ng gems, depende na lang kapag in-upgrade natin ito. So yun yung isang bagay na kino-consider ko bago ako gumastos ng gems. Yung dapat minsan ko lang siya bibilin, tapos may enjoy ko na siya for the long period of time. So para sa akin, isa yung equipment o yung mga epic equipment na pwede nating paglagyan o pwede nating paggastusan ng ating mga gems na na-farm, lalong-lalo na kung free-to-play game tayo. After ng mga epic equipment, dito naman tayo sa tinatawag na Helper's Hat. Sa Helper's Hat, may kita natin dito, meron tayong tatlong helper. Ito yung Lab Assistant, ito yung Builder's Apprentice, ito yung tinatawag na Alchemist. So, yung Lab Assistant, libre lang siya. Kapag in-unlock natin siya, libre lang siya. Tapos, meron lang bayad dito yung tinatawag na Builder's Apprentice at saka yung ating Alchemist. Hindi ko naman sinasabi na kapag may gems tayo, dito na natin ilagay agad. Diba? Pero ang point ko dito, gaya na sabi ko kanina, gastusan natin as much as possible, level 1 lang muna for the meantime. Itong ating Builder's Apprentice at saka itong ating Alchemist. So, kapag in-unlock natin itong Builder's Apprentice, sa level 1, 500 gems lang siya. Ito namang Alchemist, sa level 1, 100 gem lang siya. So magkakos lang siya na 600 gems. Tapos, pang long period of time na natin siyang magagamit. Pwede rin tayo mag-spend ng gems dito sa mga units na to. Nga lang may pagka-expensive siya. Dito sa Lab Assistant, magto-total tayo ng nasa 8,500 gems bago natin ito ma-max level. So sulit naman kapag na-max level natin to, times 16 yung working speed niya. So, sulit naman kapag na-max level natin itong Lab Assistant, magiging times 12 yung working speed niya sa loob lamang ng isang oras, araw-araw. Sa Builder's Apprentice naman, kapag na-max level natin ito, times 8 working speed naman siya sa mga buildings sa loob ng isang oras, sa loob ng isang araw. Sa Alchemist naman, kapag max level ito, pwede tayong mag-convert ng 10.5 million na gold or elixir and 70,000 dark elixir per day na meron siyang conversion bonus na 10% pa. Ganun kaganda itong Alchemist. Pero hindi ko siya nire-required na i-max level natin agad ito. Siguro pwede natin itong pa-levelin unti-unti along the way. Pero yung uubusin mo agad lahat ng gems mo rito, kung free-to-play gaming tayo, hindi siya ganun ka-wise. Siguro unti-unti. Siguro every town hall level, dun lang tayo magdagdag ng level, mga ganun. And last but not the least, sa tingin ko yung pinakasulit na pwede natin paglagyan ng ating gems, yung tinatawag na mga Builder's Hat. Lahat naman siguro tayo, di ba, required na dito natin gamitin yung ating gems sa simulang-simula pa lang. Bakit ito yung number 1 para sa akin na dapat natin paggamitan ng gems? Kasi sobrang laking impact ng ating Builder's Hat o yung ating mga builder sa progress ng ating base. Without yung 5 builder o yung 4th builder, imagine mo na lang, dalawa lang yung builder mo. Magmula nung Town Hall 2 ka, tapos hindi ka nagdadagdag ng builder kasi nga sayang yung gems. Imagine mo na lang kung gaano katagal yung progress dito sa game na to kung wala yung mga builder na yan. Dito muna natin unang uubusin yung ating gems bago tayo gumastos ng gems sa mga susunod pang mga features. So sa tingin ko ito yung pinakasulit na paglagyan natin ng mga gems. Number 1 yung builder. Number 2 and 3 yung tinatawag na epic equipment or yung ating Helper's Hat. So maglalaro na lang yan, depende kung ano yung Town Hall level natin. Pero I think I'll go for Helper's Hat muna kasi 600 gems lang naman ito. Tapos ma-unlock na natin siya and lifetime na natin siya magagamit. So, pwede natin unahin yung Helper's Hat, tapos saka natin isunod yung mga epic equipment. Sa pagpili naman ng mga epic equipment, kailangan ang bibilin lang natin yung sa tingin natin pinaka-worth it ng value ng 1,500 gems. Yun muna yung bibili natin. So, wag ka muna kukuha ng epic equipment for experiment. So, kung sa tingin mo, kung may mga napapanood kang video na ito yung malakas na attack strategy, tapos napapanood mo rin sa mga clanmates mo na ito yung ginagamit nila, nire-recommend nila, then why not go for that equipment? Halimbawa, nabili na natin yung ating mga epic equipment, tapos napalevel na natin yung ating mga helpers units sa Helper's Hat, pwede na tayong mag-spend ng gems na paunti-unti. Kung sa tingin natin, kailangan natin talagang gumamit ng gems for magic items. Kung medyo nabibitin ka sa mga ores, pwede tayong gumastos ng gems sa ores. Even kahit hindi recommended kasi napa-farm naman natin yung ores sa Clan Wars, sa Legend League, di ba? Sa Star Bonus, napa-farm natin yung mga ores. Pero kung depende sa ating pangangailangan, pwede naman tayong bumili. So, depende rin sa'yo. Tapos, kung hindi ka naman nagmamadali sa iyong progress, sa iyong mga equipment, kung hindi ka naman nagmamadali dyan, pwede ka naman gumastos ng gems for hero skin. Depende kung talagang gustong-gusto mo talaga yung hero skin na yon na available dito sa ating shop. So yung decorations, hindi ko nire-recommend pero depende pa rin sa'yo kung naglalaan ka ng gems para dyan. Okay, depende pa rin yun sa'yo. And yung shield, pinakasulit na bilhin dito is yung tinatawag na 2-hour guard. So sa loob ng 2 hours,
pwede ka umatak ng walang makaka-attack sa base mo sa halagang 10 gems lang. Nga lang, meron siyang cooldown na 23 hours. Halos isang araw siyang magko-cooldown. Tapos, the following day, pwede mo siya ulit bilhin. Sa loob ng 2 hours, makakapag-farm ka ulit, makaka-attack ka ulit ng dire-diretso as long as meron kang army, meron kang troops. Halimbawa, naglo-loots ka, nagpo-farm ka, nagpapataas ka ng trophy, tapos mabilis yung training time mo, pwede kang makasulit ng dami ng attack dito sa 2-hour guard. So, walang makaka-attack sa'yo dyan. Sulit na sulit siya kasi 10 gems lang naman siya. Lastly, sa tingin ko, ang gumagamit lang talaga nito yung sobrang daming gems, yung sobrang daming pera, yung mga content creator, 'di ba? Yung mga talaga nag-i-invest dito sa Clash of Clans account nila, yun talaga yung mga gumagamit ng mga instant upgrade. Dito yan sa shop, yan sa mga resources, yung mga ganyan. Isipin mo kung gaano kamahal yung gems. Yung 14,000 gems, nag-focus siya ng nasa kulang 5,000, 5,000 pesos. Diba? Nasa $100 na yung 14,000 gems. Sa 14,000 gems na yan, ano-ano lang yung mabibili mo dyan. Diba? Yung lab assistant nga lang, 8,500 gems na. So kung nagta-top up ka man o nagfa-farm ka man ng gems, dapat gamitin natin yung ating gems sa pinakasulit na paraan na alam natin. Ikaw, sa tingin mo, saan pinakasulit natin gamitin yung ating mga gems? Bali, dito na po matatapos yung aking video. Salamat po sa panonood. I hope nagustuhan niyo po itong video na to. And kung nagustuhan niyo po ito, like and share niyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede niyo po i-comment sa baba. And I'll try my best para ma-reply ko po kayo isa-isa. At huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click niyo na rin po yung notification bell button para maging updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.